Bata pa lang si Joshua, alam na niya kung ano ang kasarian niya at kung ano ang gusto niya. Ngunit may isang taong kanyang kinakatakutan at yun ang kanyang ama. Pa, ang ganda ko talaga. Wait lang, parang may kulang. Balang araw, magiging sikat ng designer. Isang araw, nakita siya ng kanyang ama na nakapagdamit babae. Hanggang sa Joshua, anong ginawa mo dyan? Ba't ka na-make up? Tay? Walang hiya ka! Halika dito! Halika tayo, nagsasaktan ako! Tayo, nasasaktan ako! Wala akong anak na bakla! Ba't di mo gayahin yung kuya mo? Joseph, bakit mo sinasaktan anak mo? Kaya naging bakla yung anak mo kasi kinukonsinti mo. Baliktarin mo man ang mundo, anak mo pa rin siya. Ginusto ko bang maging isang bakla? Porkit babakla, wala nang kwenta sa pamilyang to? Hindi! Simula sa araw na to, wala na akong anak na katulad mo! Joseph, ano gagawin mo? Lumayas ka sa pamamahay ko! Lumayas ka! Anak! Hayaan mo siya! Balang araw, matatanggap mo rin ako. Wow, ang ganda. Pastong-pasto ganito pa nangyari sa amin. Ito na yatang pinakamalungkot na panahon ko sa loob. Nakagawa ka na ba sa project? Hindi pa nga eh. Ikaw ba? Same. Ano ba yan? Ang hirap kasi. Kilala mo? Ewan. Tara, nakita natin. Tara. Bago ka lang ba? Oo, Paano ka napadpad dito? pinalayas kasi ako ng tatay. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Diba naghahanap yung mami at daddy mo ng katulong? Ay, oo. Naghahanap sila mami at daddy ng bagong katulong. Kung okay lang sa'yo. Okay lang ba? Oo. Salamat ha, hulog ka talaga nila. Walang anuman. Tala, papakilala kita sa parents ko. si Joshua ay namasukan bilang isang katulong at nagpursige para maabot ang mga pangarap niya sa buhay.
Sa tulong ng mga taong kumkup at tumulong sa kanya, si Joshua ay nakapagtapos ng kanyang pag-aaral at naging isang mahusay na designer. Siya ay nakapagpatayo ng sarili niyang shop. Joshua, ikaw na ba yan? Lagi na yung pinagbago. Yung isang buwan pa dahil naghahanap na ako ng trabaho dito. At yung pares sa atin ay napakalimutan. Sila mama at papa. Yung kuya mo ay umalis dahil nagkasimutan sila ng tatay mo. At yung nanay at tatay mo ay doon pa rin sila nakatira. At yung tatay mo ay nagkasakit at lagi kayong hinahanap. Sige. Salamat ha. Nagagalak akong makita ka. Sige, mauna na rin ako dahil may trabaho pa ako. Sa kabila ng gawang kasalanan ng kanyang ama, si Joshua ay hindi nagdalawang isip na umuwi at kamustahin ng kanyang mga magulang. Wala pa rin pinagbago ang bahay niya. Anak, ikaw na ba yan? Ang tatay mo. Ikaw na ba yan? Sana mapatawad mo ko sa lahat na ginawa ko sa'yo. Okay lang yun, Tay. Napatawad ko na po kayo. Kahit kailan hindi po ako nagtanim ng sama ng loob sa inyo. Nay, tay, Uy, Joshua, ikaw na ba yan? Kuya, Nay! Tay! Kumusta ka na? nay. Patawarin niyo ako dahil tinalikuran ko kayo. May pera ka ba dyan? Pambili ko sana ng gamot. Ano ba yan, Tay? Kabigay ko lang sa'yo. May pamilya na akong kailangan kong suportahan. Pero kailangan ko talaga ng pera ngayon. Wala nga akong pera, Tay. Kung ganun, lumayas kayo ng pamilya mo. Wala kayong silbi. Kung ganun, Tay, alis na kami. Nakakapagod kayo. Patawad din, tay. Kasi kinonsulti ko si Andrew. Anak, napatawad na kita. At alam ko rin na malaki ang aking pagkukulang ko sa iyong dalawa na kapatid. At lalo-lalo na kay Joshua. bala ko sanang dalhin si nanay at tatay sa syudad at ipagamot doon si tatay. At hiling ko sana na doon natin salubungin ang Pasko. Ibunso, kung yan ang kagustuhan mo, susuportahan kita. Salamat po. Ang Pasko ay isang pinaka-espesyal na araw na sinasalubong ng mga Pilipino. Sa bawat pagkakataon, sinusubok ng panahon. Sa mundong maingay, ikaw ang aking pahinga. Sa yakap mo kumakalma, lahat ay nagiging payapa. Lagi akong uuwi sa'yo. Sa puso mo, Kung saan laging Pasko. Merry Christmas, Tay! Tay, Kuya Tatya. Lahat yung ang parang din naranasan ng masaya. Sabi rin anak, nasasabing kayo ng isa. Ano ba yan, nay, tay? Joshua, bakit Pasko nagsidada ka kayo? Tama ng drama. Merry Christmas, guys! Ang Pasko ay sumisimbolo ng pagtanggap, pagpapatawad, pagkakaisa, pag-ibig at pamilya.